Hinagupit man ng unos, hindi pa rin nawawala ang pagbabayanihan ng mga Pinoy. Sa isang barangay naman sa Pulangi, pera kapalit ng putik ang naisip ng barangay para bigyan ng kabuhayan ang mga residente. At nakatutok si Chino Gaston. Ganito kakapal ang putik na iniwan ng pag-apaw ng ilog at palayan sa mga bahay ng barangay Ubaliw sa Pulangi, Albay matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Para mapabilis ang paglilinis at makatulong na rin sa mga nasalanta, naisip ng barangay na bilhin ang kada maliit na sako ng maiipon nilang putik. 10 piso lang naman kada sako. Pero sa dami ng putik sa lugar, naubos ang pondo ng barangay. Siguro hindi ka ako gagastos ng mga 10,000 or mga 1,000 sacks. Pero 2 days pa lang naka-accumulate po kami ng 1,980 sacks. So nag-total po siya ng 19,800. Tigil na muna kasi yung LGU naman po, nag-provide naman po sa amin ng tupad. Pero dahil nawala namang presyo ang pagtutulungan, tuloy ang paglilinis ng mga residente. Nagbayanihan din ang mga taga-bayan ng Jovellar para malinis ang kanilang mga kalsada malapit sa ilog. Bahagi ng pagsisikap na makabangon. Kahit marami pa ring tumutuloy muna sa evacuation center. Pag nagsigilan ng number 1, may alis na sila ang mga tao. Sa bayan ng Uwas, mga residente na ang nangangasiwa sa pagbantay sa tulay na ito na hindi na pwede daanan ng mga sasakyan dahil wala ng pundasyon sa ilalim nito at pwedeng bumagsak anumang oras. Barado rin at hindi madaanan ng kalsada mula Libon at Pio Duran dahil sa mga landslide. Dito namin nadatnan ang mga naghahatid ng mga package na namumroblema kung paano itatawid ang mga delivery na 1 linggo nang delayed. Siguro pag mayroon na pong access sa kalsada, baka maiatid na po namin ng yung mga parcels po nila. Try po namin sir sa kabila, sa backdoor, yung Pioduran. Pwede doon, galing kami doon. Malayo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.